sa boses ko, kailangan ka ng mic. Good morning! Good morning! Malakas na boses ko, dinig-danig ko sa likod. How are you today? Ay, hindi fine. Gutom. Mamaya pa tayo kakain, kailangan ano. Tingnan ang katabi. Sino nakikita nyo? Jesus. Yes, we can see Jesus. Alam nyo ba na nasa excitement ko na dahil darating ako ngayon? 5 o'clock pa lang, gising na ako mga kapatid. Diyos ko, hindi ako masyadong excited. Diba? Kasi, sabi ni Lord, we need to wake up early kasi meron tayong sasalubungin na 28 o 32 ba yun? 28. Paano yan pa? Napipindot ko na? Diyos ko, God. So excited ako kasi may 22 ngayon and may 22 or 28? 28. 28. Wow! Praise God! Palakpakan po natin! Sabi nyo? 28 angels. 28 angels at 28 saints in the making. Naniniwala pa kayo doon? Yes. Kaya mamili na kayo kung sinong gusto ninyong saints. Dahil para kapag tawating tayo sa time na pupunta na tayo, ay, ako si Santa Yolanda, ang pangit ata. But at least, we truly believe kami mga kapatid na we are really saints in the making. And we are really glad kasi 12 weeks na talagang binuno ninyo na nagpunta dito without any absent. Kung may absent man, it's okay. Di ba, nag-ano kayo na Review. dito nag-recap or nag-make-up. Ganon, di ba? Para malaman ninyo. Don't worry, sino mga nakatapos ng 12 weeks dito? Oy, congratulations, sister. Ang dami nila. So, yung mga hindi, don't worry kasi i-recap ko rin naman ngayon para lalo ninyong maintindihan. Kasi, bakit pa kayo andito? Bakit kayo nakaupo? Ano ba yung mga natutunan ninyo? Tingnan natin, himay-himayin natin bawat isa. And today, kaya nga, sabi ko kanina, excited ako kasi may 28 newfound souls na ibabalik natin sa ating Panginoon. Though hindi naman namin sinasabi na nawala kayo noon. Kaya lang, talagang love, really, God love each everyone of us, mga kapatid. Naniniwala kayo doon? Yes naman. Sa dinami-dami ng mga Pilipina dito sa Dubai, aba, kayo ang pinilit-pilit, kayo tinawag-tawagan, di ba? Basta Thursday na o Wednesday na, ayan na, sis, kumusta ka? Huwag mo kakalimutan. O di ba? Kahit kayo nagpapatay ng cellphone, ako, hindi namin kayo titigilan mga kapatid. Bakit? Kasi yan ang mga misyon namin. Tapos, gayon, andito na kayo, naibalik na namin kayo, talagang pay forward lang, kayo naman ang magdadala ng mga kapatid natin dito. Okay ba? So, today is not the end, mga kapatid. Though, it's a 12 week, at ito ang 12 weeks natin, it is not the end of it, Panginoon. Mga kapatid, this is the start na magkakasama-sama pa tayo. Kami nga, ilang taon na kami dito, 8 years working, 8 years serving the Lord. Pero andito pa rin kami, lalo kaming nagiging vibrant. Hindi lang ko may explain sa inyo, but I really don't know the happiness kung ano yung I have the joy in my heart serving the Lord. Bakit? Because God is really faithful to me, to my family, and everything. So, hindi lang sa akin yun, sa inyo rin, sa ating lahat. Pantay-pantay ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It's just kung papaano ninyo ito kukuhanin. Problema? Kaliwali. God is there. May mga problema sa boss, relationship, broken relationship. Walang imposible sa ating Panginoon. Okay? So, today really is not the end, but this is just the beginning. Sabi nga. And this is new. Akalain nyo yun, kaya kami excited. Lahat ng chapter 2, excited. Ang dami-dami nila, oh. Buong chapter 2 ba to? Yes. Oh, kita mo? Kami kasi excited dahil madadagdag kayo sa aming lahat. Mamaya, darating pa yung iba at makikita nyo. And this is really a new life for you. New life because we will live now with the Lord in our heart.
in our side, in our back, in the front. Naku, kung alam lang ninyo how the Holy Spirit works in our life every minute, every seconds of the day, okay? And this is really exciting. Nakaka-excite yung mga kapatid kasi by coming here always, alam nyo, hindi na kumpleto ang buhay ninyo kapag Friday wala kayong mga activities. Promise. Yan po ang promise namin sa inyo. Bakit? Kasi every day, every seconds habang lumalakad ang araw, dun nyo talaga makikita how God love each every one of us. Okay ba yun? Na-excite na kayo? Yes! Dapat. Okay. So, this transformation in Christ, makikita natin yan sa Gospel of John mamaya lang. Katulad ng an example ni Tita Jackie sa atin kanina about the blind man, na kung paano niya nakita yung mundo, yung pala akala naman nung pinagkakwentuhan niya, totoong-totoo yung sinasabi niya. But tayo rin yun. Bubuksan tayo ng Panginoon ngayon yung mga mata natin. Not necessarily na talagang bulag tayo, in the sense na talagang hindi tayo nakakakita. Kaya lang, bubuksan ngayon ng ating Panginoon how good is the creation. How good is our life. Kaya nga sa amin, good morning Tita Yo. Pag ginano nila ako sa hospital, sabi ko, what's good in the morning? Alam na nila yung sagot. It's good because we are alive. Kasi yun ay tinuro ko sa kanila. Na-appreciate na nila. We are good because we wake up na may trabaho tayo, di ba? We wake up dahil buhay tayo, wala tayo sa ospital, wala tayong sakit. O di ba? That is very small blessing na noon hindi natin nakikita kasi pagbulag pa lang ng mata, pasok na naman ako doon, kita ko na naman yung boss kong ganito. Pero hindi, ngayon iba na ang pananaw natin. Yun yung sinasabi na bulag tayo dahil hindi natin nakikita ang ganda ng buhay. Ngayon, binuksan na because of this Christian Life Program. Amen ba doon? So ngayon, excited na tayo. Pagbukas, ay, makikita ko na naman yung boss ko na nagpapabigat ng loob ko. Dahil alam na natin ngayon ang technique. Bago tayo lumabas, we really need to pray for that person. Lord, makikita ko na naman po si boss. Sana po i-touch niyo yung heart niya. Sana po maging maganda ang maghapon namin. Amen? Yun po ang pagbubukas ng mata na unti-unti natin makikita. Okay, mamaya mapapanood natin yan para lalo ninyong maganda. So the Lord has laid the foundation for our transformation throughout this Christian Life Program, di ba? Yan din maihahalin tulad natin sa ginawang proseso ng ating Panginoon. So sa mga hindi nakabuo, don't worry, ito na. Umpisahan natin. CLP, kaya ito 12 kasi na-divide ko ito into 3. Meron yung Module 1, Module 2, Module 3, okay? Yung Module 1 is the basic truth about Christianity. So, ano yung first talk? Ay, ba't nawala? Yun. Talk number 1 is God's love. Dito sa God's love, ano yung natutunan natin? Natutunan natin at pinakita sa atin how God loved each every one of us. Natatandaan nyo yung prodigal son? Dito in example yung prodigal son na kahit na nagpakasama-sama yung anak niyang bunso, ay bumalik siya when he thought when he realized na siya ay nagkamali sa kanyang ama. At ano ginawa ng kanyang ama? In a very wide arms, winelcome niya at pinag-party pa. So, ganyan din tayo mga kapatid. Though, kung ilang taon man kayo, ako ay 25 years na, charing, di ba? 25 years lang at heart. Meaning, kahit gaano katagal na nawalay tayo sa ating Panginoon, hindi ito dahilan para hindi niya tayo tanggapin. Ang most important thing is, dumating yung time natin para tayo bumalik sa Kanya. So that is how God loved each every one of us. Yan yung natutunan natin. And because the most great example ng pagmamahal ng ating Panginoon, because, di ba, nahiwalay tayo noon in Genesis. Alam niyo ba yun, di ba? Nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan ng ating mga unang magulang.
But, hindi pinayagan ni Lord yun. Anong ginawa niya? Kasi mahal na mahal niya tayo. He sent His only begotten Son para ma-redeem tayo sa ating mga kasalanan. At sino yan? Yeah, who is Jesus Christ? In talk number 2, doon ipinaliwanag sa atin who Jesus Christ really is. Okay, so doon nakita talaga natin, ipinakita na Jesus is really the Son of God, pero nagkatawang tao siya dito para makasalabuha sa ating lahat at para ibigay ang secret kung paano ulit tayo babalik sa Ama. And then after that, nagpakamatay siya. Diba? Para lang sa atin, para makamit natin ang salvation. And after that, kahit na namatay siya, diba, ang dami pa rin ng mga sumunod sa Kanya. Yan po yung what it means to be a Christian na natutunan natin sa talk number 3. Ano yung natutunan natin sa talk number 3? It is how to have a personal relationship with the Lord, diba? Dito yun, nakita natin na that God is our Father and Jesus is our brother. So we are all family. Yan yung natutunan natin sa what it means to be a Christian. That without Christ, kapag dinura natin yon, ano yung matitira? I-A-N, which is I am nothing. So without Christ, I am nothing. Kaya dapat laging nasa puso natin at nasa buhay natin ang ating Panginoon, kaya tayo tinawag na Kristiyano. At nang tinanggap natin ang relationship na ino-offer ng ating Panginoon, ano ang nangyari? Ano ang nirespond natin? Nag-respond tayo by repentance and faith in talk number 4. Ito yung, di naman kayo pinilit di ba? Kinausap kayo ng mga facilitator ninyo that we really need to go back to Christ by means of repentance, by means of confession, by means of going to the priest sa St. Mary's. Nag-confess ba kayo lahat? Yes. Kasi ito po talaga ang pag-respond natin sa ating Panginoon sa Kanyang pagmamahal sa atin. So that is the basic truths about Christianity. Ito po ang Kristyanismo. Module 2. Ano naman ang about this is the authentic Christian life. Buong talk na ito, yung 4 na talk, ipinakita sa atin yung tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Natatandaan nyo pa? Ay, hindi na nila natatandaan. Oh, don't worry, ito na. In talk number 5, this we learn the Christian ideal loving God. And how we will love God as a Christian? We need to love God with all our heart, with all our mind, and with all our strength. With all our heart, meaning, dito natin nalaman, may mga hiwalay ba sa asawa nito? Ayun, okay, no problem. Hindi dahil nahiwalay na tayo, hindi pa huli ang lahat. May miracle pa, malay ko, sister, bumalik siya. Because this, in loving God, we need to love God in all our heart. At hindi lang si God sa lahat. With all our heart, meaning it's not only a feeling. Kasi pag sinabi natin, love na love kita, is because we feel it. We feel na love natin siya, na kapag may ginawa na siyang mali, is ayaw na natin sa Kanya. Kung ganyan ang pagmamahal ni God sa atin, lahat tayo ay wala ng pag-asa. But the love of God for us really is very generous. Meaning kahit ilang beses ka pang nagkasala, mamahalin pa rin kita. Why? Because love for God is a commitment. Commitment ni Lord na mahalin tayo. So ganun rin tayo na dapat natin siyang mahalin. With all our mind. Kaya tayo nagsi-CLP, kaya tayo mga teachings. Kasi gusto pa nating malaman ang marami pang kasaysayan o marami pang story about the Lord and about the secret. At saan natin makikita ang mga ito? It is through the Bible. Kaya dito, matututo na tayong magbasa ng Bible. Lahat ba kayo may mga Bible, mga kapatid? Yes. Kung wala, meron namang nabibili sa St. Mary's. Bili lang kayo. This is really our tool or our way para po tayo makapunta sa langit. So that is the Christian ideal loving God. And who is our model in here? Ang pinaka-model natin dito is walang iba kundi ang ating Panginoon
si Jesus and His mother, Mama Mary. Bakit? Sila talaga ang nagpakita ng true love sa ating Father God. Amen ba yun? Kayang-kaya? Kaya-kaya. Ang dali lang naman yan. Next is loving your neighbor. In loving your neighbor, dito ipinakita sa atin, sino ba ang neighbor natin? Sino ba ang dapat nating mahalin? At dito, ipinakita through the parable of the Good Samaritan. Diba? So dito ay pinakikita, loving your neighbor is not just saying, I love you sis, I love you ganito, ganito. Hindi. Ang loving your neighbor is action, mga kapatid, that we need to act. If someone asks something from you, for example, alam mo, o nanghihingi siya ng pagkain, alam ka naman sabihin mo, o sige sister, ipagdadasal na lang kita. Hindi ganon. Ibig sabihin, we really need to act, just give him or give her something to eat. Ganon po ang ibig sabihin ng loving your neighbor, and lahat po ng mga nangangailangan ng tulong is we really need to help in our own little way. Hindi ko naman sinasabi na kapag may ubutang, pautangin, ha? Hindi po ganon. But we should act. Whatever action na kailangan ng mga nangangailangan sa atin. And who are our first neighbor, mga kapatid? Tandaan po natin, ang first neighbor natin na dapat natin tulungan is within our family. Kung kayo ay andito na at ang kapatid ay wala pa o naliligaw ng landas, try po ninyo. At yun ay napakagandang mahihikayat natin ang mga pamilya natin through our action na. Kung ikaw noon ay palainom, kung ikaw noon ay naninigarilyo, kung ikaw noon ay masungit, at kapag nakita na nila na nagtatransform ka, you are like Christ na, my God, hindi nyo kaya iisipin na sila ay matutulad din sa inyo? Ganun po yon ang pagiging loving your neighbor. Doon po tayo makakahikayat. Yung pong ipinakikita natin sa ating kapwa. Paano naman kung ako nagpapakita ng mali? Huwag niyong gagayahin. At kayo naman ang umakay sa akin na, sis, parang mali na yung ginagawa mo. So at least, nagiging aware na ako na hindi pala tama ang ginagawa ko. Amen? So, loving your neighbor, we need to act. Okay? Action po iyan, katulad ng ginawa ng the parable of the Good Samaritan. Next, the handmaids of the Lord and the Christian family. Dito ay pinakita sa atin, which is, pag titingin nga naman tayo sa ating mundo ngayon, Diyos ko, ang gulo-gulo na. Ang family is a mother, a father, and a children. Wala pong family na mother, aso. Hindi po family yun, ha? O si Adan, pusa. Di ba? Tama ba? Ba't seryoso kayo? Kasi yun yung mga nakikita natin, which is nakakalungkot, mga kapatid. Tama ba? Ang dami ko nakikita niyan. Diyos ko, talaga naman ang mga pinagkakagastusan ay pusa at aso. Yun ang kanilang mga anak. That is not a Christian family. A Christian family. Ngayon, sister, paano naman? Nahiwalay na kami. Okay lang, walang problema. You still have your children. You still have your parents. Ang ibig sabihin lamang dito is the Christian family is we really need to put God in the center of our life. Na lahat ng gagawin natin, dapat isama na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen ba doon? Amen. Kaya. Next is light in the Holy Spirit. Dahil sa excitement ninyo, dahil talaga sa grabe na nasa puso ninyo ng pagsasalamat, magtutuloy-tuloy yan. Just think about Jesus. Jesus, pagganyanaan, maglalayo na kayo. Amen? So, in the last 4 module, which is the module 3, this is a living, a spirit-filled Christian life. Ang ating pong talk number 9, which is the receiving the power of the Holy Spirit, ito yung highlight natin, mga kapatid. Kasi ito yung first one-on-one
talk ninyo or one-on-one na nakipagkita kayo sa ating Panginoon. And we are really blessed na meron tayong venue na katulad nito. Yun yung talagang first encounter natin kay God, na through your facilitator, they really help you by praying over to you na para kung ano man yung andito sa loob ninyo, sa dibdib ninyo na hindi nyo kaya, dapat sinabi nyo na lahat doon. Kumbaga, nung prinay over tayo, tinanggal natin lahat ng andito sa puso natin. In-over na natin kay God, and we really prayed over all of you na pasukan na yan ng pagmamahal para makapabuhay na ang mahal na Espiritu sa ating lahat. Okay? Andito ba kayo lahat doon? Yes. So, yan ang highlight natin, yung praying over. At ang sumunod is growing in the Spirit. Ito na yung, ano yung natatandaan nyo dito? May natatandaan kayo dito? Yeah, this is, alam niyo yon, yung hub, yung will ng ating buhay, yun po yun. Na dapat meron tayong hub, yung nasa center, which is our Lord Jesus Christ. Tapos may mga spoke, ano yung mga yon? Dapat pantay lahat yun, equally divided. And that is the prayer, service, fellowship, sacrament, and study. Hindi po pwedeng puro fellowship. Hindi pwede po yun. Dapat talaga ay divided equally yun para yung gulong natin is really bilog at para yung takbo ng buhay natin is tuloy-tuloy. Wag na wag po nating pababayaan niya, mga kapatid. This is very important. And next is the life and mission of the CFC, Handmaids of the Lord. Dito, ipiniliwanag sa atin kung ano ba talaga ang mission at vision ng Opus for Christ as Handmaids of the Lord. Natatandaan nyo pa? Naku, wala silang natatandaan. Facilitator, don't worry. Kami po dito ay mga sirang plaka, uulit-ulitin po namin lahat yan hanggang sa may isa puso nyo. Hindi ko naman ina-expect na alam nyo na lahat yan, mga kapatid. Don't worry, it takes time. Just always ask the guidance of the Holy Spirit na i-guide kayo talaga. Dahil kapag naintindihan nyo po ang lahat ng mga ito, you can really feel the love of God in our life. Okay? And in the life and mission of the CFC, ito ngayon, nagiging missionary na po tayo. In one way or another, nagiging disciples na tayo ng ating Panginoon. We follow Christ, we do all His teachings, and through us, kukuha rin tayo ng magpa-follow sa atin. Kaya dapat talaga, ang very important po, ay ayusin muna natin ang sarili natin. Okay ba? Bago tayo makaayos ng buhay ng iba, sarili muna natin ang ayusin natin. Amen ba? Okay ba tayo doon? Yes. And the vision of the Couple for Christ is, ano na nga? Family of the Holy Spirit, renewing the face of the earth. The Couples for Christ started in the Philippines 1981. At ngayon, in 2016, alam nyo ba na talagang kalat na po tayo sa buong mundo? We really go dito sa Middle East. Napupunta po tayo. Napupunta tayo sa Oman, napupunta tayo sa Qatar, napupunta tayo sa Kuwait. Dapat nga, nasa Kuwait ako ngayon. It so happened, God maybe really prefer na dito ako mag-talk sa inyo, hindi sa Kuwait. Kasi akala nila, hindi ko na kailangan ng visa katulad sa Qatar na visa on arrival. It so happened, sinabi lang sa akin last Monday na dapat palang mag-apply ako ng visa. Eh, hindi na pwede. It's too late. So, God really wants me to be here, to be with you sa aking mga bagong kapatid. So, yun po ang mission natin, mga kapatid, dito sa mundong ito. Hindi tayo dapat nakapokus na pupunta ako ng Dubai, magpapayaman ako, kailangan, but katulad ko, kaya pala, because I am a nurse, mga kapatid, at kaya ako nag-nurse kasi gusto kong pumunta ng Amerika.
patay na patay ako sa Amerika, eh dito ako dinala sa Middle East. But I really praise God dahil dito pala kaya ako dinala kasi dito ko siya makikilala. Dito ako nagkaroon talaga ng personal relationship sa ating Panginoon. And I can really affirm to you, mga kapatid, and I can really testify how good is our God. So, ganun din ang, ayan, nag-iiyak tuloy ako. Wala naman ako mga pinagdadaanan, mga kapatid. I really thank God na okay naman ang family ko. Though, noon, katulad ninyo, syempre, may away-away, LQ ng aking asawa. Dumating din ako sa point na nagkaroon kami ng happy marriage. But that is really the time na napunta ako dito sa CLP. No, sa halip na magalit ako, doon ko na talaga, obedient lang ako talaga noon. Kaya dapat ganun kayo. Kung ano sabihin sa inyo, go. Pag sinabing may teaching, kalad ka rin, punta lang ng punta. Eh, kasi Hoda ba kung ano yan? Hindi ko naman naintindihan. Basta ang alam ko lang, God loves me, and I really want to love you, Lord. So, punta lang ako ng punta hanggang sa dumating yung time, perfect time, na talagang i-reveal niya who is really Christ in our life. At dumating yung point na dati kasi, kapag isa pa lang yung sinabi ng asawa ko, nakasampu na ako. Ngayon, sabi niya, bakit hindi ka na nagagalit? Alam mo, sagot ko lang, napapagod na ako eh. Ikaw na lang. So, yun ang nangyari. And thanks God, praise God, hindi naman natuloy ang aming pag-break up. Kami pa rin. Kaya nga sabi ko kanina, nag-iisang asawa. Kasi natutunan ko na dito yung sinabi kanina that if we really love God, love is not a feeling, but that is a commitment. Kaya dapat, kung meron dito na mga may asawa na hindi pa kasal sa simbahan, please, magpakasal po kayo dahil iba po ang may blessing ng ating Panginoon. Amen? At yung mga medyo nagkaroon na ng broken relationship, huwag po tayong mag-alala dahil nothing is impossible to God. Who knows? One day, bigla pong matatauhan yung mga asawa ninyo, bumalik sa inyo. At pag dumating yun, huwag na po tayong magpakipot. Okay? If you really love, at alam ko naman, love natin lahat ng asawa natin. Love natin yung mga kahit ang babae pa yan o kahit anong ginawa sa atin. Kasi hindi mo yan mapapangasawa kung hindi mo yan minahal. Tama? O, kaya i-reminiscence ninyo yung mga magagandang buhay ninyo. O baka mamaya, ikaw naman sister eh, pati ba naman yon? Ang hirap-hirap nun, iba na lang. Pero wag nating anuhin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kapag yun ay within niya, nobody can stop our God. Amen? So, yan po ang life and mission of the CFC of Handmaids of the Lord. So, kaya kayo mga kapatid, just expect maybe one day, isa sa inyo, meron din pupunta dito at to testify the greatness of our Lord. Okay? So next is the transformation in Christ. Ito na nga ang ating last talk, but it's not the last, it is just the beginning. Okay? Kasi unti-unti nang nabubuksan ang ating mga mata. Allow the Lord to continue the process of our transformation in Christ. Kasi after ng talk 12 at hindi na kayo a-attend, hindi na kayo magpapakita, doon mag-i-stop mga kapatid. Bakit? Hindi tayo mag-grow eh. We really need to let the Holy Spirit work so that we can grow to know Him, to love Him, and to serve God more. Okay? Amen ba tayo dyan? So katulad na sabi ko kanina, kung yung sa mga ibang talk meron parable, ito naman may ihahalin tulad natin yung transformation natin sa video na ito. Yan. Our transformation is story of the blind man. Tita, kuya, pwede na po yung video. Thank you po sa may-ari ng lugar na ito. Thank you kuya. God bless you. Panoorin niyo mabuti ha, may exam kayo mamaya. Galing ka naman. Nasaan na siya? Yan.
Jesus was walking along, he saw a man who had been born blind. Teacher, who sin caused him to be born blind? Was it his own or his parents? His blindness has nothing to do with his sins or his parents. Pwede rin naman sabihin sana ni Jesus na, di ba katulad ng mga ginagawa niya, na yung mga nakalakad is, go up and walk. Bigla na lang lalakad. But this one, it's a different story. Tatlong proseso yung ginawa niya. Which is, yan, di ba? Jesus opened the eyes of a man born blind. Ang nakakatawa dito is, ano yung mga yon? Ang proseso na ginawa, mud paste, tapos nilagay dito, dinuraan pa nga yung putek, di ba? Nilagay sa mata, pagkatapos ay nilagay, at saka niya pinunta doon, sabi niya maghilamos ka. So after that, doon niya nakita yung ganda ng mundo. Doon nabuksan ang kanyang mga mata. So, ano ang transformation dito na sinasabi natin? Dito is, nung nakakita na siya, ano yung unang tanong nung sinabi sa kanya? Di ba ikaw yung nakakita? Sino ang nagpagaling sa'yo? Ano ang sagot niya? The man called Jesus. Ibig sabihin, hindi niya kilala si Jesus. It sounds unfamiliar sa kanya, basta may nagpagaling sa kanya na tao na ang pangalan ay Jesus. At the middle of the story, nung ando na siya, na parang ginadjudge na siya o tinatanong kung sino na naman ang nagpagaling sa kanya, from the man called Jesus, ano na yung sabi niya sa mga Pharisees? He is a prophet. Yun na yung something transformation na hindi lang siya Jesus, hindi lang siya tao, but siya ay isang propeta. At nang nagkaroon na talaga siya ng encounter kay Jesus, ano na yung sinabi niya? Lord, I believe. So, tayo, ganun din mga kapatid, because sabihin, ayaw man natin at sa hindi, ako lumaki akong Katoliko. Yes, I know Jesus. Jesus, nakapako kasi para maligtas. Hanggang doon lang ang knowledge ko ng bata ako. Until such time, na buti nga ngayon may mga katikisin ng mga bata, na bata pa lang ay talagang sinasabi na. Eh noong araw, nung kapanahunan ko, kasi I am, ilang taon na nga ako, Tita Sally? 25. O, 25. Ano ang religion sa mga eskwelahan is once a month. At ano ang ituturo? Ituturo lang sa iyo yung basic prayer, Our Father, Hail Mary, at saka Glory be. Wala pang ang Glory be, hanggang Hail Mary lang ata. At natutunan ko lang yung Hail Mary dahil sa pilit ng mga magulang o ng nanay ko na sinasama ako sa Black Rosary. Whether I like it or not, I have to be with her and recite the Hail Mary. But just to recite, dinirecite ko lang only in my mind. I don't even know who is Mary really. Just, alam ko lang, Hail Mary, ang bilis-bilis pa. So ngayon, ang sinasabing transformation is nung talagang napunta dito na ipinakita natin yung 12 talks na yun, we really know that Jesus is not only a Jesus is not only a prophet, but Jesus is really our Lord. Yun yung tinatawag na transformation in Christ, na si Christ is not only Christ, but He is the Lord of Lords. Kaya nga tayo, kapag tayo ay nag-worship, diba? Lord, You are the Lord of Lords, You are the King of Kings. At dapat, pag dinadasal niyo yun, at kapag praise niyo si Jesus, galing dapat dito sa puso. Dahil kapag naramdaman niyo yun, mga kapatid, the Holy Spirit will really go upon in yourself. You are the Lord, the mighty one, the Holy One. Dapat with conviction at talagang naniniwala na tayo na Lord is Lord, God is God. That is the transformation in Christ sa atin. So, challenge sa inyo after the 12 weeks. Have we achieved this truly transformation? Pag hindi nyo pa masagot, no problem. Because as what I've told you, this is just the beginning. Dahil darating din tayo na talagang mapipil natin sa buhay natin, and we will really proclaim that Jesus is the Lord, Jesus is my Lord, Jesus is my God.
So yan ang gusto ko na babaunin ninyo, na every time na makikita ninyo ako, yan ang tatanungin ninyo sa sarili ninyo, ang tinanong ni Tita Yoli. Who is Jesus Christ in my life now? Who is God? Do I experience Him now? Nakakapanan nyo na ba yung pagmamahal niya sa inyo? Yan ang gusto kong baunin ninyo after this talk at paglabas ninyo. At kapag gusto pa talaga ninyong malaman at really ma-achieve the true transformation in Jesus Christ, magkikita pa tayo, mga kapatid, in the end of time. Amen? Hanggang dito tayo sa Dubai, magkikita-kita tayo. Okay, so how we will continue our transformation? Mga kapatid, we are really blessed. Hindi lang kayo, lahat tayo ay blessed because we are really here in the community of Couples for Christ, which is really vibrant. Katulad na sinabi ko sa inyo, for the span of time, because of the grace and mercy of God, we are really all over the world. US, Canada, lahat po kasi talaga pinupuntahan natin yan to proclaim the goodness of our God. So, our transformation in Christ, we need to do 3 things. Yung katulad na sinabi ko kanina. First is, we grow in holiness. In 1 Peter 1:15 to 16. Basahin po, nababasa? Yeah. But just So be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. that is what the Lord wants us to be holy. Okay, Sister Tita Yoli, paano po ako magiging holy? Napakasimple lang. We really need to do in the righteous way. Being a mother, how can I be a holy being a mother? By teaching our children kung ano ang tama at kung ano ang mali. Dito muna tayo sa pamilya. Being a wife, paano ka magiging a holy being a wife? Ano ba ang sabi sa Bible? Wife, submit yourself to your husband. Hindi po tayo ang padre de pamilya. Walang padre de walang madre de pamilya except talaga yung single parents. Pero yung mga may asawa na, let's learn how to submit to our husband. Kasi hindi na ganun ang nangyayari ngayon. Kaya nga meron under kasi akala natin dahil tayo ang nagtatrabaho, dahil tayo ang nagpapadala ng pera, tayo na ang nagdidikta. So anong nangyayari? Iniisip ng lalaki, kapag kasi gano'n ang naiisip ng lalaki na na-overpower nila, tayo ang nagtutulak sa kanila, mga kapatid, na maghanap ng iba. Alam mo naman ang mga kulakadidans dyan, Diyos ko, talagang ibibigay nila lahat. Kaya yung hindi nakikita ng mga asawa natin, hinahanap nila sa iba. Sino may kasalanan? Kasalanan nila, mga kapatid. Tayo ang nagkasalanan. Bakit? Ninanak natin. Yung mga anak natin, kapag may bagsak, nagtatransmister tayo. Samantalang, okay anak, may problema ba? So, no problem mga kapatid. Kaya nga tayo andito, we will change. Magiging holy tayo sa mga kapatid natin. Sa opisina. Paano tayo magiging holy sa opisina? Yung mga nangunguha ng ballpen dyan, yung mga nangunguha ng bond paper, yung mga nagsisirox. Simple thing mga kapatid, pero yan ay way of holiness din natin kung talagang gagawin natin. Kung oras ng trabaho, nakikipag-telebabad ka ba? Kung trabaho, ibigay natin ang para sa amo natin. Ganun lang. Yung mga tatamad-tamad, no! Kasi naman tita, hindi naman nila nakikita kahit anong ginagawa ko. Kahit na, hindi naman yung boss natin ang pinipis natin. Ang center of our life now is God. Kung ano ang makaka-please sa ating Panginoon. And that is really simple holiness. Yung gumawa tayo, yung hindi nangungupit sa mga papel. Guilty ako dyan dati. Bato-bato sa langit. Lahat naman tayo. It's okay. Because every day is a time for us to change. Magsimula tayo sa simple things.
Dito na lang sa Dubai, alam na nga natin, bawal ang jaywalking. Pero bakit may mga nahuhuli? Kasi naman po, nagmamadali ako, tita. Holiness yun, mga kapatid. Kung hindi mo kayang sumunod sa simple law ng bansa na ito, how much more ang law ng ating Panginoon? Diba? So, doon muna tayo sa mga simple thing. Sinabi na, bawal ang naka-short, bawal ang naka-spaghetti. Mga kapatid, ngayon, we are handmaids of the Lord. Meron na tayong dapat mga damit na kailangan gawin. Kasi, we are really showing Christ. Other people should see Christ through us. So, yun na tayo. Yung mga pananalita natin, lahat. So, mag-start tayo, mga kapatid, sa buhay natin. Simple lang naman yun eh. Kung ano ang tama. Ngayon, ito rin ang isa sa mga, bago ako gumawa ng kukuha ba ako o hindi, ang tanong ko na, will I please God if I will do this? Yun na ang ano natin. Tandaan natin, ng hub natin is si Jesus o si God. Kailangan ng bawat galaw natin is yung makaka-please na sa Kanya. Amen ba yun? So that is growth in holiness. We can grow in holiness. We can be holy. We are saints in the making, mga kapatid. Maniwala kayo dyan. Basta lang, concentrate ninyo, tingnan ang taas, huwag tingnan ang paligid. Just please the Lord. That's it. We will become holy. Okay? At kung gusto pa ninyong malaman, kung gusto nyo maging deeper, basahin natin ang Bible at doon lahat nakalagay ang mga dapat gawin bilang isang ina, bilang isang anak, bilang asawa, lahat yan nakasulat sa Bible, mga kapatid. What else? Growth in discipleship. Basahin po natin. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." So ano ba tong cross na sinasabi dito ni Jesus? Gagawa ba tayo ng cross na kahoy tapos papasinin din natin? Hindi po yan. What are our crosses in life, mga kapatid? Our crosses is kung ano yung situation natin ngayon. Anong situation mo ngayon? Lubog ka ba sa utak? May sakit ka ba? Maghihiwalay na ba kayo ng asawa mo? Mawawalan ka ba ng trabaho? Hirap na ang pamilya mo sa Pilipinas? All those things are our crosses. Cross ko yung boss ko. Bakit siya yung nagpapahirap sa akin? Cross ko yung kasama ko. Cross ko yung kaibigan ko. Whoever they are. Whoever it is. Yun po ang mga cross natin sa buhay. At ito yung sinasabi na kung anong man yung pinagdadaanan natin, hindi dapat dun tayo nakatuon. Kundi, okay lang, may problema ako ngayon, I will still serve you, my God. I will still serve you, my Lord. Bakit? Kasi siya lang ang makakatulong sa atin, mga kapatid. Wala na pong iba. So, at saka, ito ang lagi kong sinasabi kasi ito sa mga handmaids, lagi ito may pinagdadaanan kasi ako, sister, hindi muna ako a-attend. Meron akong ganito, sister, hindi muna. May ganito ako, sister, sa ako namin, uunahin ko muna yung pamilya ko. Bakit? Kapag ba aalis ka sa community, maaayos ba ang problema mo? Hindi, dito nga. Kaya tingnan mo kami, akala nyo yung mga sisters na yan, walang mga problema. Pare-parehas tayo mga may problema, mga kapatid. But, because we really want to please God and we really want to follow Him, we really want to grow in our discipleship. So, kung ano man yan, hilain lang natin, mga kapatid, dalhin lang natin. And this time, hindi natin yan dadalhin na tayo lang because God is always there na nagsesend siya ng paraklit natin who is the Holy Spirit. God is always there with us, mga kapatid. Just claim it and believe, sabi nga, para maging magaan. At katulad ng blind man na kwento ni Tita Jackie, everything is maganda pa rin. Lahat pa rin ay maganda kahit punong-puno ng problema. Still, God is good. Still, God is great. Depende lang talaga sa tao how we will foresee the problems in our life or kung paano natin dadalhin ang mga ito. Okay ba? Kaya?
kayang-kaya. Praise God. Next is greater commitment to service. Sabi nga ni 1 Peter, basa. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ibig sabihin, we will offer everything. All our ano yon? Time, talent, and treasure, especially the time. And I honor each every one of you kasi ginawa nyo na yan. You really offer your time to God. About 12 weeks yan. Mga kapatid, hindi yan biro-biro. Sa halip na nasa bahay kayo at natutulog, but still, pinili ninyo na andito, maupo ng ilang makinig sa amin, and we really pray na sana through us, natatouch kayo ng ating Panginoon, and through us, mafe-feel ninyo talaga ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Okay, commitment of service. Kung hindi pa kayo kontento being a handmaid of the Lord, pwede rin tayong mag-serve sa simbahan. Merong mga choir dyan, merong mga Eucharistic minister, meron yung mga Philcom. So lahat yan, kung sino ang may mga gusto mga kapatid, we can serve. Just let us know. But just commit yourself that you're going to offer your treaty sa buhay nyo. At kahit treasure nga, in your special way, na-offer nyo na ngayon. Bakit? Aba, yung iba nagtataksi pa dyan, ha? Yung iba malalayo pa ang mga lugar kung saan. But still, hindi nyo na iniisip yon. Dahil alam ko, through your heart, talagang tinatouch na kayo ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, as we grow and are transformed, God wants us to raise family in the Holy Spirit that will renew the face of the earth. Yan. For the fulfillment of God's plan. Ano ba ang God's plan? To put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven, on earth, under Christ. Mga kapatid, alam nyo nung create ni Father God ang mundong ito, lalo na nung create niya ang tao, wala siyang gusto kundi lahat ng mga creation niya, especially tayo mga tao, is to be with Him. Pag tayo ay tinawag na tayo ay mapunta na sa kabilang buhay. That is really His ultimate goal to each every one of us. Kaya tayo, ang Couples for Christ, pilit po kami laging nagpapa-CLP kasi gusto namin maraming tao dahil for that, nagiging instrument din tayo para ma-fulfill ang goal ng ating Panginoon. Ano yun? To have salvation. Na lahat tayo ay mapupunta sa langit. Ayaw niya na mapunta tayo dun sa kabilang dako na napakainit. Gusto niya ba doon? Siyempre, wala namang may gusto doon, di ba? We really want, that is really the ultimate goal of our God, to fulfill His God's plan for us to have our own salvation. Kaya nga, talagang kahit napakalayo sa South Africa, mga kapatid, mini-vision yan ng Couples for Christ. Kasi hodang masakit, may maraming sakit doon, hindi sila natatakot, ang dami. At meron nga, recently, yung missionary na napunta doon, Diyos ko naman, talaga naman kapag na umano ang demonyo. Alam nyo ba, nung pauwi na sila, going back here in Dubai, na wala, ninakaw ang kanilang bag with the passport. At tignan ninyo kung paano gumalaw ang ating Panginoon. Dahil doon, di tumawag na sila at sinabi yung isang tao lang yung tinawagan nila sa nangyari, nag-spread out na yan, may nag-ayos para sila ay makauwi ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, ayan na ang mga Couples for Christ. Tumira kayo dito, ayan na yung mga galamay, the connection. Hindi connection yun, but it is really our God. After mga 20 days, naiyayos lahat, nabigyan sila ng passport within 5 days, naisabit uli dito, nabigyan uli sila ng visa. At alam nyo, nung nag-share sila, ano sinabi nila? We really want to praise. Hindi sila pinabayaan ni God dahil God will be with us. Kaya, continue itong CLP, mga kapatid, all over the world. Ang Turkey, nag-start na sila ng CLP last week. And
growing and growing pa. Kaya we are very blessed, mga kapatid, dahil tayo ay napunta dito, magiging instrument tayo in our own little way. Kahit na mag-ayos ka lang ng silya, it's really a service to our God na mga kapatid. And we are truly blessed because we are in a Couples for Christ at continuous ang ating transformation. Okay? So, transformation through CFC, Hands of the Lord. Kaming mga kapatid nyo na andito ngayon, paano naman namin kayong matutulungan? We can just lead you, we can just teach you, and we can show you the way. By what? By doing our personal holiness. Paano natin ma-achieve ang personal holiness na ito? We will have our prayer time. Na mamaya, babasahin natin yan as our commitment to our God. We will have our prayer time. Matututo na tayong magbasa ng Bible. And we will reflect na and we will study. And dito natin maaano na, Lord, ano ang ibig sabihin mo sa ganito? Andito na, mag-i-start na tayo ng communication through God. Hindi lang tayo kasi noon ang communication natin, Lord, bigyan mo po kami ng iyo. Lord, sana po, Lord, sana po, Lord, sana po. Ngayon, maiiba na natin. Ang gagawin na natin is, Lord, speak to me. I am listening. Your servant is listening. And, mga kapatid, I'm telling you, talagang ang sarap ng feeling if God will really talk to you. Hindi naman ko sinasabing may magsasalita, ha? Iba na po yun. Iba yung hallucination. But you can really feel, mapipil ninyo sa puso natin. And faithfulness to the covenant, which is, i-recite natin yan, and through the formation program. So, tuloy-tuloy po ang formation program natin, tuloy-tuloy po ang teaching na ibibigay namin sa inyo. Yun naman po ang papel namin bilang elder ninyo sa ating community. What else? Opportunities to render service. Ito nga yung sinabi ko kanina, if you want to serve more, pwede po tayong mag-serve sa simbahan. Like sa Friday, yan po ang unang service ninyo, ha? Dapat lahat kayo ay andon. We will participate dun po sa Filipino Mass. Mag-o-offer po tayo. Kayo na po yun. Kung nakikita nyo kami nun, it is your time to shine. Kaya we are really expecting all of you mga kapatid sa Friday. Sasabihin po ninyo sa inyo yan ng inyong mga magiging household leader. Magkakaroon na kayo ng nanay. Okay. So, this is really an opportunity or maybe, isa din sa inyo, meron na rin tatayo dito at pag-uunahan na kayo sa pag-share to spread the love of God at para sabihin how great our God. Okay. Next, develop a greater commitment to evangelization. Ito na nga po. Dahil sa pag-aaral natin, pwede na kayo mag-share, pwede na rin kayo mag-talk in perfect timing. Okay? Basta tuloy-tuloy lang tayo. At kami po ng mga elder ninyo dito sa Hands of the Lord is we are here to support you mga kapatid. Okay? Support na po kami, ililid lang namin kayo, but nasa sa inyo po ang commitment. Kapag kinumit ninyo sa puso ninyo, I will really serve and I am really excited to be part of the handmaid of the Lord. Commitment ang hinihingi namin sa inyo. Amen ba doon? So, magkikita-kita pa po tayo mga kapatid. So, conclusion na agad. Ano ba yan? Ang bilis. So, katulad ng pinanood natin kanina, God really used 3 process sa atin. Hindi niya sinabi, just open your eyes, just be healed. No. Dumaan po talaga tayo sa process na yun nga. And the process of, or the ceremony na ginawa natin ngayon is through this CLP. Through CLP, dito po binuksan ng ating Panginoon ang ating mga mata. It's up to us kung sasabihin na ba natin talaga na God is really God. Lord is the Lord of my life. At bakit po kailangan proseso? Kasi to see God's plan to bring us in our heavenly kingdom. Kaya kung ano man yung situation natin,
This is God's plan to each and every one of us. Never question God. Kung pangit man yung pinagdadaanan mo ngayon, pagagandahin niya yan. You just need to believe. At paano naman tayo mapupunta sa heavenly kingdom? By being holy. To go to the path of holiness. And for that, praise and thank the Lord for calling us. So dapat magpasalamat talaga tayo ngayon. We should be really grateful. Ngayon, ang dapat mamumutawi na sa ating mga labi is praise God, thank God. Kahit na ano pang nangyari sa iyo, praise the Lord, thank you Lord. Bakit? Kasi we really trust our God. Because He is our Lord. Okay? For God, mga kapatid, ay, mali. To God be the greater glory. Amen! Okay! So now, meron po tayong ceremony. I-explain ko lang konti, mga kapatid. Because you are really an authentic handmaid na ngayon, we will really welcome you. Isa na kayo sa pamilya ng Handmaid of the Lord. So, we will offer ourselves. Tapos katulad ng sabi ko kanina, may covenant tayo. Bibigyan kayo ng mga covenant ng ating, mamaya pa sis, meron pang may covenant na ibibigay sa inyo mamaya at every time, yun po talaga ang promise na gagawin natin sa ating Panginoon. And, okay. Naka-ready na. Kaya lang kasi nawawala siya. Paano May I call the music lead, please? And gusto ko, Naka-play na to? tanggalin niyo yung mga bata Naka-play niyo, na. mga kapatid. Gusto ko, relax kayo in our position kasi i-pray over namin kayo, okay? We will ask the Holy Spirit. Hindi pwede ba pinapahinaan yan? Oo, hinaan na lang yung AC. Hinaan yung AC, yung sobrang lamig sis. Ilapot ang palang namin. Upo lang kayo mga kapatid. And pagpuli-muliin natin yung mga kakantahin ng Holy Spirit. We will really, God is asking each every one of us now. Gusto kong namnamin ninyo, pakinggan ninyong mabuti at sumabay kayo sa kanta mamaya sa panawagan ng ating Panginoon. Okay. Here I am. I have heard my plea.
pangako ninyo sa ating Panginoon. Kaya ngayon ay atin pong babasahin o ating ipoproclaim ang ating covenant sa ating Panginoon to be led by our CLP team leader, Tita Jackie. Tayo po tayong lahat. Please read after me. Covenant of the Lord, CFC, handmaids of the Lord. Behold, I am the handmaids of the Lord. May it be done to me according to your word. Trusting in the Lord's help and guidance. I shall live as a follower of Christ. Pray and read scriptures every day. Avoid sin and situations which can lead to sin. Put good order into my private life and take responsibility for those who depend on me for support in their Christian life. Participate regularly in the worship life of my church. I will be a committed and active member of the CFC Handmaids of the Lord. Attend my small group meetings regularly and support the good order of the meeting. Faithfully participate in all the activities of the group. I will relate in love, loyalty, and respect to all sisters in the body. Intercede daily for the group and its mission. I will make myself available to the Lord for service. Bring other women to the handmaids of the Lord. I will give generously of my time and resources to the Lord's service whenever I am called and follow directions of those who have responsibility for my service. I will make myself an instrument in bringing other women to an active life in the parish. I will support the work of Couples for Christ and its ministries. I shall study and seek to grow as a woman of God by attend all courses, retreats, workshops, and conferences as a handmaid of the Lord. Diligently study all materials given to me. May the Lord Jesus Christ help me to be faithful in living out this commitment every day for His greater honor and glory and for good of my brothers and sisters. So, yan po ang commitment ninyo sa ating Panginoon. Okay? So, ngayon naman po, as a new family, upo po tayo ulit because we will pray over you, lahat kami ng mga narito ngayon. And we will really ask the presence of God to be with us because, you know, all the angels in heaven are really rejoicing now, mga kapatid, because 28 souls ay mapapabalik at mapapapunta sa kalangitan. Okay? Amen ba tayo doon? So, I just want you to relax. Put your, open your palm. Ilagay nyo dito. And just feel the presence of our God right now. At lahat kami, feel mo, tayong mga sister, and all your worries, all your fears, and everything, huwag mo na natin isipin. Just let us think our God. Isipin natin na siya ay nasa gitna natin. Isipin natin na siya ay andyan lang sa harap natin. And we will really tell everything to Him. And we will offer ourselves. And we will really feel His presence right now. As we say, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us invite the Spirit of the Lord as we sing.